Hello mga ka-summer! Kumusta po? Ako pong muli si Miss Maria para maghatid ng isa na namang kwento na siguradong maiibigan ninyo, ang The Billionaire's Regret Wife and Their Twins Revenge. Pumirma ka na ng divorce papers, Clara. Hindi kita kailanman minahal at kailanman hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko. Iyan ang huling mga salitang dumurog sa puso ni Clara bago siya marahas na pinalayas sa gitna ng hagupit ng bagyo. Si Alexander Monteverde, ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at pinakamalamig na bilyonaryo sa bansa, ay walang awang itinapon ang kanyang asawa. Ang dahilan? Isang peking medical report na ginawa ng sariling kapatid sa ama ni Clara na si Samantha upang palabasing baog at taglabas si Clara. Habang inagaw nito ang posisyon bilang bagong may bahay ng milyonaryo. Buntis, walang pera, luhaan at sugatan, napaluhod si Clara sa basang kalsada. Ngunit sa gitna ng kulog at kidlat, hindi siya sumuko. Nagsilang siya ng kambal sa ibang bansa, sina Ethan at Chloe, at nangako sa sarili na ang bawat patak ng kanyang luha ay may katumbas na kabayaran. 7 taon nang lumipas, nagbalik si Clara bilang si Madam V, ang walang awang CEO ng V Holdings na humahawak ngayon sa laeg na naghihingalong Monteverde Empire. Ngunit hindi na siya ang mahinang babae noon. Kasama niyang kambal na 7 taong gulang. Si Ethan, isang child tech prodigy at financial genius na kanyang kayang pabagsakin ng stock market ng pamilyang Monteverde sa isang click lang. Si Chloe, isang master ng psychological manipulation na handang ipamukha sa buong high society ang kababaan ng moralidad ni Samantha. Sa kanilang pagbabalik, lumuhod ang dating walang awang milyonaryo. Nalaman ni Alexander ang katotohanan. Gawa-gawa lamang pala ni Samantha ang lahat ng ebidensya laban kay Clara. Kinain ng matinding pagsisisi si Alexander habang nakikita ang sarili niyang dugo at naman. Ang kambal na kamukhang kamukha niya ay ginigiba ang kanyang kumpanya ng walang kaunting awa. Ngunit sa gitna ng madugong paghihiganti, isang nakakagimbal na plot twist ang mabubunyag. Hindi si Alexander ang tunay nag-utos na ipalaglag ang bata at ipatapon si Clara. 7 taon na nakalipas. May mas mataas at mas madilim na puwersa sa loob na mismo ng pamilya na nagmamanipula sa kanilang dalawa. Isang tao nagpapakilalang kakampi ngayon ni Clara sa kanyang paghihiganti. Kapag lumabas ang buong katotohanan, kakayanin ba ni Alexander na bawiin ang pamilyang kanyang nawala o tuluyan ng lalamunin ng galit ang kambal at ang babaeng minsan niyang winasak? Napakalamig ng hangin sa loob ng Grand Hall ng Monteverde Estate, ngunit mas malamig ang mga mata na nakatitig kay Clara. Ang bawat sulok ng marangyang mansyon, mula sa malalaking kristal na chandelier hanggang sa mga antigong kasangkapan, ay tila mga piping saksi sa unti-unting pagdurog sa kanyang pagkatao. Hawak ni Clara ang kanyang tiyan. Sa loob nito ay tahimik na lumalaki ang 3 buwang gulang na buhay. Mga buhay na hindi pa nalalaman ng sinuman. Walang nakakaalam na hindi lang isa, kundi 2 sanggol ang kanyang dinadala. Pumirma ka na ng divorce papers, Clara. Huwag nang mapapaguri ng sarili mo at huwag mo nang idamay ang natitira mo pang katiting na dignidad. Hindi kita kailanman minahal at hindi ikaw ang nararapat sa buhay ko. Malamig at walang kaabog-abog na pahayag ni Alexander Monteverde. Nakatayo ito nang matuwid sa kanyang pasadyang Italian suit. Ang kanyang panga ay nakakuyom habang ang kanyang mga matang kulay tsokolate ay walang anumang bakas ng awa o pagmamahal. Sa tabi ni Alexander, tulad ng isang maamong tupa, ay nakahawak sa kanyang bisig si Samantha, ang nakababat at paboritong kapatid sa ama ni Clara. May patak ng peking luha sa mga mata ni Samantha, ngunit sa ilalim ng ilaw ng chandelier, malinaw na nakikita ni Clarang nakatagong ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Ate Clara, patawarin mo kami, mahining sabi ni Samantha habang pilit na pinatutunog ng nanginginig ang boses. Hindi namin sinasadya ni Alex na saktan ka. Nagmamahalan lang talaga kami at saka tanggapin na natin ang katotohanan.
Mas kailangan ni Alex ng babaeng makakatulong sa kanyang negosyo at makapagbibigay sa kanya ng tagapagmana. Hindi isang tulad mo na walang may pagmamalaki at may kapansanan sa pagdadalang tao. Napatigil ang tibok ng puso ni Clara. Tinignan niya ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya buong buhay niya. Sa loob ng 2 taon, naging tahimik, masunurin at mapagkumbabang asawa siya ni Alexander. Tiniis niya ang diskriminasyon ng pamilya Monteverde, ang panggigipit ng lipunan at ang mga gabi kung kailan hindi umuwi ang kanyang asawa dahil di umano sa trabaho na ngayon ay malinaw ng kasama nito ang kanyang sariling kapatid. Ginawa niyang lahat para maging karapat-dapat, ngunit sa huli, pinalabas pa rin siyang walang kwenta. Alexander, buntis ako. Maikling usal ni Clara na ang boses ay nanginginig sa matinding takot at sakit. Pilit niyang hinuhuling tingin ng asawa, umaasang makakakita ng kahit na konting pag-aalinlangan. Anak natin ito, Alex. 2 buwan na. Mangyaring pakinggan mo muna ako. Ngunit imbis na magulat o lumambot, bumuhos ang isang malamig at mapanghamak na tawa mula kay Alexander. Isang tawa na puno ng puot at matinding pagkahabag sa sarili dahil sa paniniwalang niloloko siya. Huwag mo kong gamitin ng murang dramang yan, Clara. Huwag mo kong ituring na tanga. Galit na sigaw ni Alexander. Na yumanig sa buong bulwagan, kinuha niya isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa at marahas na ibinato ito sa paanan ni Clara. Sumabog ang mga papel sa sahig. Hawak ko ang medical records mo mula sa pinakasakat na ospital sa lungsod. Infertility ang profile mo yan, Clara. Selyado at pinal. Sinong niloloko mo? Kung talagang buntis ka, kaninong anak yan dinadala mo? Kanino ka nakipagtalik habang abala ko sa pagpapatakbo ng kumpanya? Nalamig ang buong katawan ni Clara habang nakatingin sa mga papel sa sahig. Infertility profile. Kailanman hindi siya nagpatingin sa ospital para sa ganung bagay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Samantha. Sa isang maikling saglit nang hindi nakatingin sa Alexander, nakita ni Clara ang mabilis at nakakalokong pagkingdat ni Samantha. Doon niya na-realize. Binayaran at kinuntsaba ni Samantha ang doktor para gumawa ng peking record. Palabasing baog siya at ilagay ang dumi sa kanyang pangalan. Hindi yan totoo, Alex. Nagsisinungaling si Samantha. Siyang gumawa nito. Magkasama kami nung 1 linggo na kunin niya ang dugo ko para daw sa routine check-up. Sigaw ni Clara habang umaagos ang mainit na luha sa kanyang namumulang pisngi. Sobra ka na, ate! Biglang pag-iyak na Samantha habang mabilis na nagtatago sa likod ni Alexander na tila isang kawawang biktima. Ako pang lalabas na masama ngayon? Pinalitan mo na nga ang mga legal na papeles sa kumpanya ni Alex para pag nakawan siya. Ngayon binintang mo pa sa akin ang sarili mo pagtataksil at kagagawan? Sobra na ito, Clara. Malamig na utos ni Alexander. Kumarap siya sa kanyang mga personal na gwardya na nakatayo sa pinto. Cora, ilabas niyo ng babaeng yan. Huwag niyo na siyang hahayaang makatapak pa sa lupang pagmamayari ng mga Monteverde. At siguraduhin mo na wala siyang dadalhin na kahit ni isang sintimo o gamit mula sa mansyon na ito. Umalis siyang walang-wala tulad na kung paano siya pumasok dito. Marahas na hinawakan ng 2 malalaking gwardya ang mga bisig ni Clara. Pilit siyang kumawala, ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga ito. Kinaladkad siya palabas ng Grand Hall habang nakatayo lang si Alexander na nakatalikod na sa kanya at si Samantha nakayakap sa bewang ng lalaki habang nakangiti sa kanya ng may buong pagmamayari. Binalot ng puot ng kalikasan ng gabi nang ihabla si Clara sa labas ng iron gates ng Monteverde State. Mabilis na isinara at ginapos ng kadenang malaking gate sa mismo mukha niya. Saksamang palad kasabay ng kanyang pagbagsak sa basang kalsada ay ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Bumalot ang kadiliman sa buong paligid habang ang kidlat ay gumuguhit sa kalangitan at ang kulog ay umuungol na parang nagluluksa para sa kanya. Napaluhod si Clara sa gitna ng maruming kalsada. Basang-basa ang kanyang manipis na damit, nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig at ang kanyang mga tuhod ay nagdurugo mula sa pagkakahagis sa kanya. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na tila pumupunit sa bawat tibla ng kanyang puso. Nangihina niyang itinaas ang kanyang mga kamay at mahigpit na iniyakap ang mga ito sa kanyang tiyan na tila ginagawang pananggalang ang sariling katawan para sa mga sanggol sa kanyang sinapupunan.
Pangako, bulong ni Clara sa gitna ng hagupit ng bagyo, habang ang kanyang mga luha ay nakikipaghalubilo sa patak ng ulan. Pangako ko sa inyo mga anak, hindi tayo mamamatay sa gabi na ito. Hindi ako susuko. Tumingala siya sa malaking mansyon ng mga Monteverde, ang lugar na minsang naging impyerno ng kanyang buhay. Ang kanyang mga matang puno ng sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang madilim, malamig at matalas na dumi ng galit. Babalik tayo, mariing usal ni Clara. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal sa kabila ng kulog. Babalik tayo sa bayang ito at pagsisisihan nilang lahat. Pagsisisihan ni Alexander at Samantha ang araw na tinapon nila tayo na parang basura. 7 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang mga sugat na nakaraan na hindi kailanman naghilom. Mas lalo lamang itong tumigas at naging kasing patalim sa pinakamataas na palapag ng Grand Empire Tower sa gitna ng Bonifacio Global City. Nakatayo si Alexander Monteverde habang nakatingin sa panoramic glass window. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kitang buong syudad na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa nakalipas na 7 taon, lumago at mas yumaman ang Monteverde Group. Ngunit ang kanyang personal na buhay ay nag-iisang tuyo at walang kwentang desyerto. Kasal na sila ni Samantha, ngunit ang kanilang pagsasama ay puno ng lamig at mga lihim na pag-aaway. Hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Bukod doon, hindi kailanman nawala sa kanyang isip ang gabi kung kailan ipinatapon niya si Clara sa gitna ng bagyo. Isang hindi maipaliwanag na guilt at matinding hinala ang unti-unting lumalamon sa kanyang puso simula ng araw na yun. Biglang marahas na bumukas ang pinto ng kanyang executive suite. Pumasok ang kanyang chief executive assistant na si Gabriel na halatang nanginig ang mga kamay at basang-basa ang noo sa pawis. Sir Alexander, dumating na po sila. Nauwital na pahayag ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Ang mga kinatawan ng V Holdings, ang bagong foreign conglomerate mula sa Switzerland na bumili sa 55% ng ating naluluging technology and retail division. Naayos ni Alexander ang kanyang quote. Ngunit may kakaibang kaba na biglang lumukop sa kanyang dibdib. Ang V Holdings ay isang misteryosong powerhouse na mabilis na sumakop sa pandaigdigang merkado. Sa loob lamang ng 5 taon, ang CEO nito na kilala lamang sa tawag na Madam V ay tanyag sa pagiging walang awa sa negosyo, isang executioner ng nanganganib na korporasyon. Bumukas ang double doors ng boardroom, ngunit bago pumasok ang sinumang matandang negosyante, 2 malilit na figura ang unang humakbang papasok sa malawak na silid, isang batang lalaki at isang batang babae na mukhang nasa 7 taong gulang pa lamang. Pareho silang nakasuot ng napakamahaling haute couture outfits. Ang batang lalaki nakasuot ng perfectly tailored navy blue suit. May hawak na custom tablet at may aura ng isang malamig na hari. Ang batang babae naman ay nakasuot ng eleganteng pulang dress, may suot na mamahaling pearl headband at may nakapangangilabot ng ngiti habang dahan-dahang kinakain ng isang lollipop. Napatigil si Alexander, tila humintong ikot ng mundo nang tumamang kanyang paningin sa mukha ng batang lalaki. Ang matalas na hugis ng panga, ang matang kulay tsokolate at ang paraan ng pagtingin nito na puno ng pangungutya. Ito ay ang eksaktong kopya ng kanyang sariling mukha noong bata pa siya. Sinong nagpapasok sa mga batang ito dito? Galit ngunit nanginginig na tanong ni Alexander. Ang kanyang puso'y kumakaba ng napakabilis. Isang instinct na hindi niya maipaliwanag ang nagpapapawis sa kanyang mga palad. Gabriela, panuntunan sa kumpanya na walang batang pwedeng pumasok sa boardroom. Tumingala ang batang lalaki, si Ethan na tinabi ang kanyang tablet. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Alexander. Isang tingin na walang konting takot. Yan bang paraan mo ng pagbati sa iyong bago majority shareholder Mr. Monteverde? Ako ang Head of Technology Strategy at Financial Risk Management ng V Holdings. Ano? Napatawa na bahagya si Alexander dahil sa labis na kawirdohan ng sitwasyon. Ngunit napahinto siya na ang batang babae. Si Chloe ay dahan-dahan na lumapit sa kanyang malaking mahogany desk at walang kaabog-abog na ibinagsak ang isang makapal na kontrata at tablet. Huwag mong maliitin ang kapatid ko, Mr. Ex-husband ng mommy ko, nakangising sabi ni Chloe habang binababang kanyang lollipop. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit nilalaman ng salita ay kasing lamig na sementeryo.
Inilagay na namin sa bankrupt warning status ang tatlo sa mga pinakamalalaking subsidiary companies mo sa loob lang ng huling 48 hours. At nandito kami ngayon para kunin ang kabayaran sa iyong mga pagkakamali. Bago pa makapagsalita si Alexander sa labis na pagkagulat, galit at matinding kalituhan, narinig ang malinaw na mataginting na tunog ng mamahaling Christian Louis Vuitton na tumatama sa marble floor ng koridor. Pumasok ang isang babae, nakasuot ng eleganting, immaculate white pantsuit, may suot na dark oversized sunglasses at may aura ng kapangyarihan at karangyaan na agad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang tinaas ng babae ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang salamin. Muntik nang matumba si Alexander sa kanyang kinatatayuan. Napaatras siya at napahawak sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga matang yon, ang perpektang hugis ng muka, ang labi na minsang humalik sa kanya. "Clara?" bulong ni Alexander at halos mawalan ng hangin sa kanyang mga baga. Buhay ka?" Ngumiti si Clara, isang ngiti na walang bakas ng dating mahinhin at matatakoting babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng otoridad at nakamamatay na ganda. "Matagal tayong hindi nagkita, Alexander." Malamig na pahayag ni Clara. Ang kanyang boses ay naging sanhi ng pagtaas ng balahibo ng lahat ng taong nasa silid. "O mas gusto mong tawagin kitang ang aking dating asawa?" Lumapit si Ethan at Chloe sa magkabilang tabi ni Clara. Hawak ng dalawang bata ang mga kamay ng kanilang ina. Ngunit ang kanilang mga tingin kay Alexander ay parehong puno ng matinding pangungutya at galit. "Mommy?" sabi ni Ethan habang nakatitig sa nanginginig na si Alexander. "Ito ba yung sinasabi mong bilyonaryo na madaling utuin at linlangin? Mukha namang hindi matatalino mga Monteverde." "Sayang ang 5 minutong ginamit ko para sirain ang stock credit nila." "Ethan, be nice to your client." Malambing ngunit may halong pagbabanta na sabi ni Clara habang nakatingin sa tuluyang nanlalamig at natutulal lang si Alexander. "Nandito tayo para tulungan ng kumpanya niya. Bago natin tutuluyang bilhin, kubaran ng ari-arian at ibagsak sa kangkungan." Natahimik ang buong boardroom, ang hangin na napakabigat habang nakatitig si Alexander sa 3 taong nasa kanyang harapan. Ang kanyang dating asawa na inakala niyang naghihirap o patay na ay nakatayo ngayon ng buong karangyaan at ang 2 batang kasama nito, walang duda, ang mataas, ang paraan ng pagtaas ng kilay at mga tampok na muka ng batang lalaki ay eksaktong larawan ng kanyang sariling kabataan. "Clara," ang mga batang ito. Nauutal at nanginginig na usal ni Alexander. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Ethan at Chloe. "Anak ko sila. Silang mga batang sinasabi mong 7 taon nang nakalipas." Isang malamig at mapanghamak na tawang sumabog mula sa mga labi ni Clara. "Anak mo? Huwag mo insultuhin ang mga anak ko, Alexander. 7 taon nang nakalipas, itinapon mo kami sa gitna ng bagyo. Sinabihat mo kong baog at marumi dahil lamang sa isang peking papel na ibinigay sa'yo. Wala kang karapatang tawagin anak ang mga batang tinakwil mo bago pa man sila isilang." "Mommy, don't waste your breath on him," singit ni Chloe habang binababa ang kanyang lollipop at tinuturo si Alexander gamit ang kanyang mamahaling pen. "Hindi natin kailangan ng biological validation mula sa isang lalaking walang utak para magbasa ng totoong medical chart." Mabilis na kinuha ni Ethan ang kanyang tablet at ibinatong screen projection sa malaking smart display ng boardroom. Lumabas doon ang mga komplikadong financial chart ng Monteverde Group at ang lahat ng ito ay kulay pula, tanda ng mabilis na pagbagsak ng shares. "Sa nakalipas na 2 taon, Mr. Monteverde," malamig na paliwanag ni Ethan habang naglalakad papalapit sa malaking desk. "Unti-unting binibili ng V Holdings sa mga utang at mortgage ng inyong kumpanya sa pamamagitan ng mga shell corporation sa Europa. Sa kasalukuyan, hawak namin ng 55% ng voting shares ng Monteverde Enterprises. In short, kami nang may-ari ng gusaling ito, ng pangalan mo't ng natitira mong yaman." Hindi makapaniwala si Alexander. Ang kanyang buong imperyo, ang pamanang dugo at pawis ng kanyang pamilya, ay nakuha ng isang 7 taong gulang na bata at ng babaeng winasak niya noon.
Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at mabilis na pumasok si Samantha. Nakasuot ito ng mamahaling designer dress, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at kaba. Alex, ano tong nababalitaan ko na may pumasok? Napatigil si Samantha. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa nang makita si Clara na nakatayo ng buong kagandahan at kapangyarihan. Napaatras siya nang makita rin ang kambal na kamukhang kamukha ni Alexander. Clara? Nanginginig ng bulong ni Samantha. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang labi ay nagumpisang manginig sa matinding takot. Kumusta, Samantha? Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng lason. O dapat bakit ang tawaging pambansang ahas? Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Samantha habang pilit ay binabalik ang kanyang tapang. Lumapit siya kay Alexander at mahigpit na kumapit sa bising nito. Alex, bakit nandito ang babaeng yan? Palabasin mo siya. Niloloko ka lang niya. At ang mga batang yan, hindi mo sila anak. Siguradong gawa-gawa niya lang yan para pag nakawan ka. Bago pa makasagot si Alexander, mabilis na pumasok si Chloe sa gitna nila. Tita Ahas? Nakangising sabi ni Chloe. Bago ka magsisigaw dyan, gusto mo bang panoorin natin itong HD video mula kay Dr. Cruz Memorial Hospital 7 taon na nakalipas? Pinindot ni Ethan sa kanyang tablet at sa malaking screen ay lumabas ang isang lumang security footage. Malinaw na nakikita si Samantha na nag-aabot ng isang makapal na sobre ng pera sa isang doktor kapalit ng pagpapalit ng medical record ni Clara para palabasin itong baog. Nanlamig ang buong katawan ni Alexander. Tumingin siya kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa mantikning galit at pagkagulat. Samantha, ano to? Alex, no! Peke ang video na yan! AI generated yan! Ginawa yun ng mga batang yan para sirain tayo! Umiiyak na pagmamataga ni Samantha. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ipinakita ni Ethan ang kasunod na dokumento. Ang bank transfers mula sa personal account ni Samantha patungo sa doktor at sa mga gwardya nagpalayas kay Clara noon. Patawarin mo ko, Alex. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Pag-amin ni Samantha, nang wala na siyang maidadahilan, napaluhod siya sa sahig habang hawak ang kamay ni Alexander. Isang malakas na sampal ang binigay ni Alexander kay Samantha na nagpagulong dito sa sahig. Hayop ka! Niloko mo ko! Sinira mong pamilya ko! Galit na sigaw ni Alexander. Binalot siya ng matinding pagsisisi at sakit habang tumitingin kay Clara. Clara, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Wala akong alam. Lumapit si Clara kay Alexander. Itinaas sa kanyang baba at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Huli ng lahat, para sa pagsisisi Alexander, ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Naiwang nakaluhod si Samantha sa maruming sahig ng boardroom habang umiiyak at nagmamakaawa, ngunit walang sino man sa silid ang nag-ukol sa kanya ng kahit nakatiting na awa. Si Alexander naman ay tila nawala ng lakas. Ang bawat salita ni Clara ay parang patalim na tumatagos sa kanyang puso, ngunit masigit na nagpawasak sa kanya ay ang realization ng sarili niyang mga anak ay nakatitig sa kanya ng may matinding galit at pangungutya. Clara, pakinggan mo ko, pakiusap. Pausat nanginginig na boses ni Alexander habang subok na lumalapit sa kanyang dating asawa. Patawarin mo ko. Naging bulag ako. Naniniwala ko sa mga kasinungalingan ng babaeng yan. Hindi ko alam na dinadala mo ang mga anak ko. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang? Mabilis na putol ni Ethan habang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Kung alam mo lang na buntis siya? Ano? Hindi mo siya itatapon sa gitna ng bagyo? Doon ka nagkakamali, Mr. Monteverde. Ang isang totoong lalaki tama hindi kailanman nagpapadala sa udyok ng iba para saktan ng taong pinangako niyang protektahan. Hindi mo kami anak. Si Mommy lang ang pamilya namin. Mapait na napangiti si Chloe habang nilalaro kanyang mamahaling pearl ring. At huwag mong isiping nandito kami para makipag-ayos. Ex-father, nandito kami para kunin ang bawat sintimo at natitirang dangal ang pamilya mo. Ethan, execute mo ng phase 2. Sa isang pindot lang ni Ethan sa kanyang tablet, ang mga malalaking TV screen sa buong gusali ng Monteverde Enterprises mula sa lobby hanggang sa mga opisina ng mga empleyado ay sabay-sabay na nagpakita
ng mga illegal na transaction at tax evasion scheme na ginawa ni Samantha gamit ang pangalan ng kumpanya. Kasabay nito, ang livestock market feed ay nagpakita ng mabilis sa pagbagsak ng shares ng Monteverde Group patungong zero. Ano to? Sigaw ni Samantha habang nakatingin sa kanyang telepono na tuloy-tuloy sa pagtunog dahil sa mga tawag mula sa media at pulisya. Alex, tulungan mo ko. Ginawa ko lang yun para sa atin. Manahimik ka. Galit na sigaw ni Alexander kay Samantha bago muling humarap kay Clara. Clara, kunin mo ng kumpanya. Kunin mo ng lahat ng meron ako. Wala akong paki sa pera o sa posisyon na ito. Pakiusap lang. Payagan mo ko na makilalang mga anak ko. Hayaan mo ko na bumawi sa inyo. Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng pait at matinding dusa mula sa nakaraan. Bumawi? Paano mo babayaran ng 7 taong kawalan ng ama ng mga anak ko? Paano mo babayaran ng gabi kung kailan halos mamatay ako sa basang kalsada dahil pinalayas mo ako? Hindi nabibili ng pera o ng pagsisisi mong naging sakit, Alexander. Ngunit habang nagpapatuloy ang tensyon sa loob ng silid, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at eleganteng lalaki na nakasuot ng itim. Si Victor Ashford, ang nakakatandang strategist at pampulitikang backer ng V Holdings na siyang tumulong kay Clara noong naghihirap ito sa Europe. Madam V, galang na bati ni Victor habang yumuyukod ng bahagya kay Clara bago tumingin kay Alexander ng may nakakalokong ngiti. Nasa labas na pong mga otoridad para aristuin si Samantha Monteverde para sa fraud, forgery at embezzlement. Agad na pumasok ang 4 na pulis at pilit na pinalagyan ng handcuff si Samantha habang ito ay nagsisisigaw. Nagwawala. Ngunit bago pa mailabas si Samantha, may isang lihim na tingin ang naganap sa pagitan nito at ni Victor. Isang mabilis ngunit matalas na palitan ng ngiti na hindi nakaligtas sa matatalas na mata ng 7 taong gulang na si Ethan. Nang maiwan silang 4 sa boardroom, mabilis na pinalapit ni Ethan si Chloe gamit ang kanyang sulyap. Sa ilalim ng mesa, pinresenta ni Ethan sa kapatid ang isang nakatagong audio file na nakuha ng kanyang spyware mula sa encrypted phone ni Victor Ashford. Sa audio, narinig ang boses ni Victor na nakikipag-usap sa isang misteryosong tao 7 taon na nakalipas. Siguraduhin mong itatapon si Clara sa kalsada at papaniwalain si Alexander na baog siya. Kapag nawala si Clara, madali na nating maagaw ang Monteverde Empire sa tulong ni Samantha. At kapag nagbalik si Clara, gagamitin natin ang galit niya para tuluyang sirain si Alexander. Nalamig ang buong katawan ni Chloe at Ethan. Ang taong itinuring nilang tagapagligtas at ninong sa Europa. Si Victor Ashford ay ang mismo utak sa likod ng pagkakahiwalay ng kanilang mga magulang at ang totoong nagpalaya sa kanilang ina. Naiwang tulala at balisa si Alexander sa loob ng boardroom habang nakatitig kay Clara. Ang bawat salita ng kanyang dating asawa ay patuloy na gumugutay sa kanyang konsensya. Ngunit sa gitna ng matinding emosyon, si Victor Ashford, ang lalaking pumasok kasama ng mga otoridad, ay nakatayo sa tabi ng pintuan. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling coat habang may nakaguhit na isang nakatagong ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ginoong Monteverde, malamig at formal na pahayag ni Victor habang humahakbang palapit sa malaking mesa. Tulad ng nakikita mo, napabagsak na ng V Holdings ang iyong reputasyon at ang iyong kumpanya. Ngayong naaresto na si Samantha, ang natitira na lamang ay ang formal na paglipat ng lahat ng ari-arian ng Monteverde Group sa ilalim ng pangalan ni Madam V. Tumingin si Alexander kay Victor. Wala na siyang lakas para makipaglaban pa sa pera o kapangyarihan. Kunin niyo ng lahat. Wala akong pakialam sa kumpanya. Clara, pakiusap. Ang tanging hiling ko lang ay maging bahagi ng buhay ng mga anak mo. Lumapit si Clara kay Alexander. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na pumasok sa gitna nila si Victor. Huwag kang magpaloko sa kanyang mga luha, Clara. Sulsul ni Victor habang pinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Clara. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya itinapon 7 taon na nakalipas? Ang lalaking ito ay walang awa. Nararapat lamang na hubaran natin siya ng kahit nakating na dignidad at iparana sa kanya ang matulog sa kalsada. Bahagyang napatingin si Clara kay Victor, bagamat galit siya kay Alexander, may kakaibang lamig sa mga salita ni Victor na nagdulot ng bahagyang kaba sa kanyang dibdib.
Sa nakalipas na 7 taon, si Victor ang naging tagapagligtas niya sa Europa. Ngunit bakit tila mas masidipang puot nito kay Alexander kaysa sa kanya? Sa kabilang gilid ng boardroom, sina Ethan at Chloe ay mabilis na nagkapalitan ng makahulugang tinginan. Hawak ni Ethan ang kanyang encrypted tablet habang nakakabit ang siyang malit na wireless receiver sa main sound system ng silid. Chloe, bulong ni Ethan sa kapatid. Ang kanyang malit na mukha ay naging napakaseryoso. Handa ng audio stream, pati ang bank train ni Victor mula sa Swiss accounts 7 taon na nakalipas ay nakasync na sa malaking screen. I-play mo na, Ethan. Malamig na tugon ni Chloe habang binababa ang kanyang pearl headband. Hindi natin hayaang gamitin ang ahas niyan si Mommy para sa sarili niyang kasakiman. Sa isang mabilis na pagpindot ni Ethan sa screen ng kanyang tablet, biglang namatay ang mga ilaw sa boardroom at nag-flicker ang malaking projector screen sa pader. Ano to? Anong nangyayari sa system? Nagtatakang tanong ni Victor habang napapaatras. Uncle Victor? Narinig ang malinaw at matamis, ngunit nakakatakot na boses ni Chloe na umalingaw sa buong silid. Bago po natin tuluyang kunin ang huling ari-arian ni Mr. Monteverde, gusto na muna namin iparinig kay Mommy ang isang napakagandang lihim mula sa nakaraang 7 taon. Biglang sumabog mula sa surround sound speakers ng boardroom ang isang malinaw at hindi maikakailang boses, ang mismong boses ni Victor Ashford. Siguraduhin mong itatapon si Clara sa kalsada at papaniwalain si Alexander na baog siya. Kapag nawala si Clara, madali na nating maagaw ang Monteverde Empire sa tulong ni Samantha. At kapag nagbalik si Clara, gagamitin natin ang galit niya para tuluyang sirain si Alexander. Pati na ang kasunod na wiretap recording ay umungol sa silid. Bayaran mong doktor ng 10 milyon. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako nagpondo sa peking medical report ni Clara. Hahayaan natin silang magwakas habang ako ang kumukuha ng mga shares sa ilalim ng V Holdings. Nanlamig ang buong paligid. Ang hangin sa boardroom ay tila nawalan ng oxygen. Napatulala si Clara. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumalaki sa matinding pagkagulat at panginginig habang nakatitig kay Victor. Victor, ano to? Nanginginig na usan ni Clara. Ikaw? Ikaw ang nagbayad sa doktor? Ikaw ang nagplano ng lahat? Lumabas sa malaking screen ng mga official na documents mula sa offshore bank transfers. Malinaw na nakatala doon sa 7 taon ang nakalipas. Si Victor Ashford ang mismong nag-transfer ng pera kay Samantha at sa doktor upang pikein ang infertility report ni Clara at magtanim ng peking ebidensya ng pagtataksil laban sa kanya. Hayop ka! Galit na sigaw ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot habang mabilis na sumugod papalapit kay Victor at marahas na hinawakan ang kwelyo ng suit nito. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Sinira mo pamilya ko. Pinaniwala mo ko sa kasinungalingan para palayasin ko ang asawa ko. Nawala ang maamong maskara sa mukha ni Victor. Isang madilim, malamig at nakakalokong tawa ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Pilit niyang itinulak si Alexander at inayos ang kanyang damit. Oo, ako nga. At ano ngayon? Sigon ni Victor na may kasamang pangungutya. Naging napakadali niyong manipulahin. Si Alexander, napakabilis maniwala sa galit at pride. At ikaw naman, Clara, naging napakadaling gamitin ang galit mo para sirain ang sarili mong asawa. Tumingin si Victor kay Clara nang may matinding hamon. Inakala mo ba talaga na ginawa ko yun dahil sa awa sa'yo sa Europa? Ginamit lang kita, Clara. Ang V Holdings ay tinayo gamit ang pera ko para lang gawin kang kasangkapan sa pag-iba sa Monteverde Empire. Umiyak si Clara sa matinding pagkabagabag at pait ng pagtataksil ng taong itinuri niyang tagapagligtas. Ngunit bago pa makalapit si Victor sa kanya, mabilis numakbang si Alexander at humarang sa harap ni Clara at ng kambal na ginagawang pananggalang ang sariling katawan. Wala ka nang mapupuntahan, Victor! Malamig na pahayag ni Ethan habang nakatitig sa lalaki. Bago pa namin iparinig ang recording na yan, naisubmit ko ng lahat ng ebidensya ng money laundering, forgery at conspiracy mo sa NBI at Interpol. Ang mga otoridad sa labas nandito sila para sa'yo. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga armadong ahente ng NBI.
Sa gitna ng sigawan at pagwawala ni Victor, habang pinupusasan, naiwang nakatulala si Clara sa basag na katotohanan ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang umaagos ang mga luha sa kanyang muka. Ngunit bago pa siya bumagsak, dalawang maliliit na bisig mula sa kambal at ang malakas na kamay ni Alexander ang sabay-sabay na humawak sa kanya para alalayan siya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang pagbagsak at pagkaaresto kina Samantha at Victor Ashford. Ang balita tungkol sa pagkakabunyag ng malaking pagnanakaw, forgery at manipulasyon ay naging pambansang usapin sa loob ng ilang buwan. Nawalan si Samantha ng lahat ng kanyang ari-arian at nahatulan ng 20 taong pagkabilanggo habang si Victor naman ay naharap sa napakaraming kaso ng estafa at pambansang seguridad na nagtulak sa kanya sa habang buhay na pagdurusa sa loob ng kulungan. Sa kabila ng lahat ng kaguluhang ito, ang Monteverde Group at V Holdings ay opisyal nang pinagsama sa ilalim ng bagong pangalan, ang CV Monteverde Global Group. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi naganap sa stock market o sa mga pahayagan, kundi sa loob ng puso ng mga taong nawalan at muling natagpuan ang kanilang sarili. Sa malawak na bakuran ng bagong Monteverde Seaside State sa Batangas, naririnig ang malakas sa tawanan na takbuhan ng 2 bata. Nakatayo si Clara sa balkonahe habang nakahawak sa isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan sina Ethan at Chloe na nakikipaglaro ng soccer kay Alexander. Hindi naging madali ang 6 na buwan para kay Alexander. Hindi siya humingi ng agarang kapatawaran. Sa halip, binigay niya ang 80% ng kanyang personal na shares sa pangalan ni Ethan at Chloe. Araw-araw walang kapaguran na nagpapakita ng pagmamahal, nagluluto ng almusal para sa kanila, sumasama sa mga school events ng kambal at naghihintay ng buong pagpapakumbaba sa labas ng pinto ni Clara hanggang sa dahan-dahan na lumambot ang puso ng babae. Naramdaman ni Clara ang 2 mainit na bisig na dahan-dahan na yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Hindi siya kumawala. Amoy na amoy niyang pamilyar at mabangong amoy ni Alexander. Isang amoy na minsang nagdala sa kanya ng sakit, ngunit ngayon ay nagdadala ng pakiramdam ng tahanan at seguridad. Napapagod ka na ba sa pag-aalaga sa 3 makukulit na yan? Malambing na bulong ni Alexander habang dahan-dahang pinapatong kanyang baba sa balikat ni Clara. Ngumiti si Clara at hinawakan ng mga kamay ng asawa na nakayakap sa kanya. Hindi naman, masaya ako na nakikitang ngumingiti sina Ethan at Chloe. Sa loob ng 7 taon, masyado silang naging matanda para sa edad nila dahil sa galit at paghihiganti. Ngayon lang sila tunay na naging mga bata. Humarap si Alexander kay Clara. Ang mga matang kulay tsokolate na dating malamig at puno ng pride ay naging malambot, tapat at puno ng walang katapasang pagmamahal. Inabot niya ang kamay ni Clara at nilagay doon ang isang kulay gintong singsing, ang orihinal nilang wedding ring na itinago niya sa nakalipas na 7 taon. Clara, paus na sabi ni Alexander habang may patak ng luha sa kanyang mga mata. Alam kong hindi mabubura ang mga luha at sakit na naidulot ko sa iyo noon. Hindi sapat ang buong buhay ko para bayaran ng kasalanan ko sa inyo ng ating mga anak. Ngunit pumapayag ka man o hindi, itataya kong bawat natitirang araw ng buhay ko para protektahan ka, mahalin ka at iparamdam sa'yo na ikaw lang ang tanging reyna ng buhay ko. Dahan-dahang inangat ni Clara ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Alexander. Ang galit, puot at pait na pumuno sa kanyang puso. Sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng kapayapaan at pag-ibig na kailanman na hindi talaga nawawala. Pinapatawad na kita, Alex. Bulong ni Clara habang umaagos ang magagaang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa nakalimutan ko ang nakaraan, kundi dahil nararapat ang ating mga anak sa isang kumpletong pamilya at nararapat tayong 2 sa isang bagong simula. Napangiti si Alexander ng buong saya at dahan-dahan niyang niyakap si Clara ng napakahigpit bago ibinigay ang isang matamis at puno ng pagnanasa ng halik sa kanyang mga labi. Hoy, ex-father and mommy! Sigaw na boses ni Chloe mula sa baba ng balkonahe. Nakatayo ang kambal doon habang si Chloe nakapaypay gamit ang kanyang kamay at si Ethan naman ay nakakrus sa mga braso habang umiiling. PG-13 pong lugar na to, Mr. Monteverde! Pangaral ni Ethan habang nakatitig sa kanyang ama.
At saka hindi pa po aprobado ng V Holdings Board of Directors ang reunion ninyo. Natawa sina Alexander at Clara. Mabilis bumaba si Alexander mula sa balkonahe, tinabol ang dalawang bata sa damuhan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan ni Ethan at Chloe habang buhat-buhat sila ng kanilang ama sa gitna ng liwanag ng araw. Tumingin si Clara sa kalangitan. Ang bagyong nagsimula 7 taon ang nakalipas ay tuluyan na napalitan ng isang napakaganda at maliwanag na umaga. Ang paghihiganti ay natapos na at sa ibabaw ng mga guho ng nakaraan, isang mas matatag at hindi na muling mababasag na pamilya ang naisilang. At diyan nagtatapos ang kwento ng pamilyang Monteverde. Mga kasummer, pinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang galit at paghihiganti ay parang lason, tinatali lang tayo nito sa nakaraan. Ang totoong tagumpay sa buhay ay hindi ang pagpapabagsak sa mga nananakit sa atin, kundi ang pagpapatawad para sa sarili nating kapayapaan. Minsan, kailangan na munang mabasag ng katotohanan ng ating pride para magkaroon ng espasyong tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa pagsama sa bawat kabanata. Kung nagustuhan mong kwentong ito, i-share at i-comment ang paborito mong eksena. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-iingat tayong lahat.